wala akong message para kay Tito kasi either hindi ko na siya nakasama. Naalala ko nung bata kami. Lagi kami maglalaro ng pizza. Ako magsistay sa loob ng bahay para interrogate ko si Tito. Kasi minsan ko lang siya makita kahit hindi kami nakatira. Lagi ko siya tinatanong bakit yung umuwi? Bakit sa bilis ng hindi ko lang kita makita? Pero si Tita lagi yung anak po yun, Ate Sara. Never niyang sinatawag. Anak ni Ate Sara yan. Lagi siya yung Nakatalik. anong paborito mo kulay, Tito? Tito Yung sa kapatid ni Tita Hilda. Oo. Dito lang tayo naruto kasi Dumating daw paborito siya mo yun. Yung anak ni Tita mag-iwi Hilda. Tsaka siya, yung pambay. pinambanding namin na naruto. Malis na. Tapos, Alam ko. there was a time na pinagsulat kami lahat dun sa isang quarter Anak niya. niya isa. Ang nakalagay doon, world's best dad. Tapos pinagsulat ako na Tingnan kanina. Wala. Ba't ako magsusulat eh? Malis na. Malis na. Siyak nga. Pati yung lalaki. Kasi si Tito na yung parang tatay ko sa Laguna. At dito nga. Doon kami nakatira. Dahil siya yung lagi kasama. Tapos meron akong sinabi doon na keep up the good work. Kasi Tito lagi niya sinasabi sa akin yung pabalik. Ang saya-saya niya na sinabi ko yung keep up the good work dito. Ngayon na-realize ko kung bakit. Kasi si Tito, tingin ko, ang love language niya ay words of affirmation. Anak ni Sara ba yan? Na masaya siya na nakita ko na Ano yan? isa siyang mahusay na Bunso. tatay sa mga anak niya. Ay, Kaya, ayun lang, gusto ko tapos malaman si na ang bunso eh. Ay, napakahusay niyang ama sa lahat ng anak niya. Lalo na dito sa mga bunso. Yun lang. Gusto ko lang mag-thank you kay Tito kasi siya yung naging pangalawang ama ko. Super sweet siya. Kami kasi, hindi kami nagbe-birthday, pero tuwing birthday ko, laging naaalala ni Tito yung paghahanda niya, papagluto niya kay Tita Helga. And hindi niya nakakalimutan na batiin ako every birthday ko. And pinakamamimiss ko siguro sa kanya is yung tawagin niya ako na favorite pamangkin. Kasi siya lang yung tumatawag sa akin. Tito, I love you. Salamat po. Next naman po si Alrich po. Ulrich. Belarus. Children. In the 4 years that I've known your youngest daughter, you've shown me nothing but kindness. Throughout all the years, we've had car rides and late night talks, and all you ever talk about is your stray cats that you always pick up and feed, which was really nice of you and really kind of you to do, and which reflects your personality and your heart that's very big for all humans and pets. And every time we talk about things in our late night car rides, you always say the things that you always wanted to say to me, and that is that you are very thankful for the family that you have right now, for your daughters that are loving, and for your wife right now that is very caretaking to you. Thank you for all the years that I've known you, even though it's so short. Thank you. Next naman po si Aldrin. Ayan. Ace Opie. Kung malapit na mag-New Year, kung mag-media noche kami, may mga nalimutan ko na ingredients sila mama. Tsaka si Tin. So pinag-drive ko sila papuntang supermarket. Tapos, naalala ko, sabi ko kay Tin, sabi ko, naluto ba yung bulalo? Kasi mahilig ako sa bulalo pag media noche. Parang bulas yung pag nakain pag tapos sabi ni T, nalimutan niya. So, nalimutan niya yung paborito ko New Year. So, walang bulalo.
Tapos later on, nung gabi na yon, babasa ako sa GC namin, nag-message pala si Tinong medyo maaga pa. Sabi niya, yung shrimp thermidor, hirap din kasi paborito daw ni Papa, hindi na niya itutuloy iluto. Kasi wala naman si Papa kasi nasa ospital. Sabi ko, ang hirap-hirap i-pronounce, naalala yon yung bulalo, hindi. Sabi ko, hindi talaga, sabi ko nun, mahirap palitan si Papa. So, mahirap palitan si Papa. Yung ginagawa natin ngayon, napakahirap po no, na tumatayo kami ngayon para magsalita sa unahan kasi we are in the middle of grief. Pero gusto namin din gamitin itong opportunity na to para magpasalamat kay Papa para dun sa life, sa buhay niya, para sa pagbubog niya dun sa pamilya niya. Baka nga hindi niya yung na-realize na yung epekto niya sa pamilya namin. Prepare ako naman na speech na lang. Ayun, bilang ako kasi yung ako yung unang manugang son-in-law. Ako yung unang son-in-law. Papasalamat ako kay Papa kasi magmula nung kinasal kami ni Tin. Tinanggap niya ako doon sa pamilya kasi di ba gano'n naman pag son-in-law ka, hindi ka galing sa kanya. Pero lagi niya pinaparamdam sa akin kasi si Papa hindi naman siya tahimik lang din naman yan. So, pag nag-iinom kami yan, na ako nakakalimang bote na si Papa nakakakalahati pa na. Hindi kasi nag-iinom si Papa. Lagi niya binabanggit sa akin, magaling ka Ace, pasamalin mo lang si Tin, kay pamilya ko. So, ngayon I'm standing here before everyone, not just a son-in-law, but also accepting a big or a very huge responsibility to take over yung kasi ako yung pinakamatanda ngayon na lalaki sa pamilya. So, Papa, I commit to take care of the family. Not only of mine, but also Mama, tsaka yung mga kapatid ni Tin. Salamat doon sa buhay na pinakita mo sa amin sa example. Kung paano niyo po nakikita si Tin, si April, si Kate, si Ace, at si Kia, pati si Kim, si Jeff, tsaka si JR. Yun po yung reflection ni Papa bilang tao. Resilient, mabuting tao, at napakalaking puso. Samang palad yung laki ng puso, hindi yung kumuha sa atin kay Papa. Papa, salamat. Alam ko masaya ka na dyan. And continue to guide us. Palakasin mo kami. Lalo na kami ni Aldrin. Ganon din si April at yung mga si Tino tsaka yung anak ko. Salamat po. Yun, dito, mamimiss namin yung labas-labas natin. Nilaki. Yun, thank you kasi tinanggap po ako sa family niyo. Thank you po sa pagiging mabait. Yun, we love you, Tito. Mamimiss ka po na. Thank you po. Aldrin, okay na. Amen. Ningning po ang next. Ikaw na. Ningning. Madapa ka dyan. Ayun ha. Mag-excuse me ka. Wala kang gana mo.
aking kapatid, siya ang pinakagusto. Kala ko na magtatagal pa ang buhay niya. Sabi niya, PJ, dalawa na lang tayo dito sa Pilipinas. Tatlo na lang tayo. Kaya mo ang iyong sarili. Sabi niya, meron akong health card. Binigyan ako ng anak ko. Nagpa-check up ako. Lahat ng laboratory. Nagpa-laboratory ako. Ikaw din, ganun din. Binigay niya. Sana ko magpapalaboratory. Kaya lang, hindi ko kadahin na mamalaki natin. Lumalaban siya talaga nung nasa hospital. Lumalaban siya. Nakikita ko, gusto niya pang magpulay. Pero talagang pinagtanan ng Diyos na huli siya. Kaya, nasa katauhan ng Diyos. Bakit siya nawala? Alam ko gusto niya magpa-open. Kaya lang ayaw niya mag-iyak dito. Nagpa-open na siya at nabiyak dito. Sana matagal pa ang buhay niya. Nakwento din niya na sa mga makalagay. Namamatay agad. Ang apang sana mabot pa siya ng matagal. Ingatan ka na sa sarili. Malaman namin siya kahit siya ang buhay namin. Ang bata pa yan. Kaya kahit na naglalaro ako ng tiko, kalong-kalong pa siya. Sana maganda siya. May nakakasama naman. Yun. Dalawa na lang kami nasa abroad pa. Ako na lang dito sa Pilipinas. Nalaman ko na dito. Kaya wala pa lang. Kaya na lang mag-isa. Maraming salamat po. Next